Boss, Sans, alam naman natin na during the new year, it's really a time to look forward for what will happen for 2014. Yes. Pero it's also a time to reflect kung ano ba nangyari ng year natin sa 2013 at kung ano matututunan natin. Ang lalim ng ano. Actually, no? totoo yan. Very Gano'n kalalim wise. yan. Bawat tao, kailangan ganyan ini-internalize Oo talaga. nga. So, this morning we have a special guest dahil makakasama natin si Sir John Ray, isang security and disaster writer. Good morning po. Good morning din sa inyo. Yes. So, sir, ngayon nga, kaya nga nasabi ni Carla, importanteng we look back at the year that was. And alam natin na 2013 was a hard year for us kasi napakarami natin na-experience ng mga disaster. Sir, maaari niyo ba kaming bigyan ng kumbaga brief summary of what happened to us as the Philippines and how we handled all these problems that we experienced for the year 2013? Kasi looking back, yung taon na 2013, naging isa itong taon na puno ng hamon para sa ating mga Pilipino. Not just in terms of natural but also in man-made disasters. Man-made, pwede natin balikan yung nangyari sa Zamboanga City. Nagkaroon ng isang buwan na paglalaban na nagparalisa sa buong syudad. Tapos pangalawa is yung marami at sunod-sunod na kalamidad na tumama sa atin. Yung lindol sa Bohol, almost bawat bahagi ng bansa ay naapektuhan. Yes. Mula sa Northern Luzon, ang Bagyong Santi, ang sa Visayas, ang Typhoon Yolanda, ang Lindol, kahit ang Metro Manila ay hindi nakaligtas sa mga sakuna. Kahit walang bagyo na talagang tumama sa atin, naapektuhan naman tayo ng habagat na nagiging trend na rin sa mga nakaraang taon. Overall, ang mga disasters na ito ay nagkaroon ng cost sa ating ekonomiya, lalo na sa mga lokal na ekonomiya. At meron din mga nawalan ng buhay, may mga nasugatan. At 2013, yun yung pwede nating balikan in terms of disaster and security na kailangan nating matuto para sa susunod na taon ay mabawasan natin yung masamang epekto ng mga pwede pang dumating. So, ano ba yung mga lessons na maaari nating matutunan dito sa mga naganap ng 2013? So, sa mga naganap ng 2013, napapansin natin na hindi lang noong 2013, pati noong 2012, simula pa ng 2009 nung Bagyong Ondoy na ang Pilipinas, o tayo mga Pilipino, nakatira sa bansa na maraming hazards. Tinatawag natin hazard, maraming bagyo na dumadaan. Last year, meron tayo, parang nakumpleto natin yung alphabet sa dami ng bagyo Muntik pa kang kulangin. Muntik pang kulangin. Tapos, merong lindol kasi nasa fire tayo. So, laging may hazard ng lindol sa ating bansa. So, anong pwede nating matutunan dito bilang mga Pilipino na hindi natin makokontrol yung kalikasan? Ang makokontrol lang natin is kung paano tayo magre-respond sa mga hamon na ito. So, ang pwede natin gawing New Year's resolution siguro is gawin natin yung pagiging handa sa mga sakuna bilang isang paraan ng pamumuhay. And with that being said, kumbaga, sinasabi nga natin na talagang every disaster we learn something and then we move on. Pero sinasabi nga natin na kumbaga sa Ondoy may natutunan tayo, sa Habagat may natutunan tayo. Pero ito nga po si Yolanda, parang kumbaga kahit lahat na natutunan natin, nakapaghanda tayo, it wasn't enough. So tingin mo, John Ray, pagdating sa ganyan, ano yung maaari nating makuha mula sa nangyari sa Yolanda na kumbagay, sinasabi nga nila one of the worst storms in the world, not just in the Philippines, kumbaga, pero nakagawa natin na ma-experience yan at nagiging mapagmatsyag tayo at talagang kinakaya natin lahat ng mga nangyayari ngayon. Ayan, minalas tayo sabihin natin minalas tayo ng 2013 dahil sa Typhoon Yolanda. Naghanda yung local government, naghanda rin yung national government, pero parang kinulang dahil everything was swept away by Typhoon Yolanda. But it can also be looked as a blessing. It's a call na dahil ganito yung mga pwedeng ma-experience natin, why not tayo, yung bansa natin, why not become a leader, a global leader. Yes, a global example of disaster preparedness. We experience this every year. We are the third most vulnerable when it comes to natural disasters. And it's also an opportunity for us to improve on ourselves, improve on our governance when it comes to disaster response and management. Yes. And I guess, kasi sinasabi natin, yes, we have to learn from it. But I guess a specific question here and specific concern is, ano ba yung magagawa ng gobyerno as well as yung mga ordinary citizens para nga maghanda for 2014 na maiwasan yung mga nangyaring mga disasters na naganap ng 2013? So, disaster preparedness, hindi lang yan
sa gobyerno or sa isang specific na tao. It's everyone's role. Lahat tayo ay involved sa disaster preparedness. Ang level lang, yung pag-uusapan, yung pagkakaiba lang nila is kung ano yung level ng paghahanda. So, tayo bilang bawat isa sa Pilipino, disaster preparedness starts with ourselves. So, tayo dapat maging alamin natin yung mga hazards na kung saan tayo nakatira, tapos i-apply rin natin ito sa family. Disaster preparedness starts with yourself and your family. Then going up sa community level, yung mga community leaders, ano yung mga pwede nilang gawin para hindi lang sa pagtugon or minimize yung damage and loss of life sa ating komunidad, kundi paano rin tayo makakatulong dun sa ibang komunidad. Kasi spirit of bayanihan, hindi lang sarili rin natin yung tutulungan natin. Tulungan rin natin yung ibang nasalanta, which is nakita rin natin noong 2013 sa Yolanda. At kumbaga, yung buong bansa, hindi lang buong bansa, yung buong mundo ay nagbigay ng tulong sa mga nasalanta. And last, pagdating sa local to national government, it's more of a strategic role ng pagiging handa. So, sila na yung bahala na yung gobyerno, or it's the responsibility of the government na paghandaan yung mga disasters na pwedeng mangyari. It's not a question of whether it will happen or not. It's a question of when. Yes. And also, every year, everything can happen and time is running out or the clock is ticking. And the government has the role to enhance what we learned in Yolanda. We must enhance the management, the command responsibility, and also yung logistics system natin pagdating sa disaster relief. Alright. Ito na lang, John Ray, siguro huli na lang para sa ating mga manonood, mensahe mula sa iyo tungkol sa paghahanda ng ating bansa sa mga ganitong klaseng disaster at sa mga natutunan natin. Ayan. Ngayon darating na 2014, tayo dapat maging kampante. Dahil tayo ay nakatira sa bansa na talagang masasabi natin napaka-vulnerable sa mga disasters. So, responsibilidad natin para sa kaligtasan natin at sa ating mga pamilya na maging handa sa mga pwedeng mangyaring sakuna. Gawin na natin itong paraan ng pamumuhay, a way of life, para maging okay tayo at hindi tayo mapasama or malasin talaga. Okay, so maraming salamat po. Thank you for joining us this morning. Once again, that was Sir John Ray, isang security and disaster writer. Thank you, John.